sobrang toxic na ng buhay, gusto ko lang magpahinga. Kaso pagbukas sa cellphone at scroll sa social media, na pagkunot ang noo, sabing ano na naman to. Napasabi talaga ako, ano na naman to? Ano namang kalokohan to? Anong feeling na champion ka, tas kalaban mo ako lang? Nakakahiya, Brad. Habang nag-iisa buhay ka, ako tamang Cyril Manabat. Naalala nyo ba yon? Yan yung mga panahon na pumasok na sa tamang edad si Cyril Manabat, na kung saan ang ating mga kababayang Pilipino ay hindi na mapigilan sa kanilang mga nararamdaman. Para mga asong ulol na iniinggit sa pagkain. Yung alam mo yung mga aso na pinag-iintay, sinasabi na stay, and then pag sinabi ng amo nila go, nagtatakbuhan na sa pagkain para sakmalin yung pagkain. Mga ganon, no? Mga asong ulol nating mga kababayan. Naging trending to noon, and this is so disgusting na ganito tayo mga Pilipino, na karamihan sa atin nag-iintay lang sa mga child star na umabot sa tamang edad para magkaroon tayo ng karapatan, no? Or para maisip nila meron silang karapatan para manyakin tong mga artista na to, no? Kasi nga, ngayon, may nagtitrending na balita kung saan may isang driver na mukhang hindi pa naka-move on dun sa nag-trending na yon nung, 2023, na hindi niya napigilan ng sarili niya na mag-post ng katarantaduhan sa social media ng isang beses na naisakay niya si Cyril Manabat as a pasahero. Sabi nga dito sa post niya, sabi niya, nagulat ako, nagpa-picture sa akin, Cyril Manabat. Kuya, picture tayo bago ako umaba. Ako, sure ma'am, huwag mo lang ibenta picture ko. Ang laki ng bata na yan. So ito po is nag-trending, no? Dahil nga daw binastos ng driver na to si Cyril Manabat. And ang nakakatawa pa, meron tayong mga kababayan, no, na pinagtanggol pa itong driver na to, sinasabi na wala namang masamang sinabi Anong masama doon? Ganyan, ganito. Wala ba talaga? Totoo ba? Wala ba talaga? So ibig sabihin itong comment na to, dapat walang masama dito, right? Bakit ganito yung reply mo? Nakakatawa dito, sobrang dami ng manyakol dito sa Pilipinas, no? Tumahanap na ng lahat ng paraan para mamanyak ng ibang babae. Kahit na pwedeng makasira ng buhay nila. Kasi you don't actually have to post this. Diba? Kung meron ka nararamdaman sa isang tao, no, na medyo may halong kamanyakan, I mean, hindi natin masisi, no? Hindi natin mapipigilan kung ayun yung mararamdaman mo sa tao. Pero ba't kailangan mo siya i-public, no? Ba't kailangan natin pagsigawan sa buong mundo, sa social media, na manyak tayo? Bakit ka no? Feel like this is becoming a trend, no? Sa social media, na kung saan okay lang, no? Na mag-post ka ng kamanyakan, or okay lang na ang tingin sa'yo ng mga tao, manyak ka. Mas mataas pa yung respeto ko sa mga gunner natin dito sa Pilipinas, so na pupuntaan na lang sa mga website, no? Alam niyo na yung mga website, ako saan makakita ng mga malalaswang imahe or malalaswang video, pero para sa kanila lang, no? Pansarili lang nila, no? Walang ibang tao, hindi nila pinagsisigawan sa buong mundo na, hey, manyak ako. I'm so glad I found you. I never thought I could care about someone as much as I care about you. I love you so much, porn. And hindi ko alam kung ano yung nakuha niya dito sa pagpo-post niya ng picture na to, and paglalagay niya ng caption na yon. Dahil nga dito, no, naglabas ng statement ang Grab Philippines kung saan ang mga driver na to nasuspinde, no, sa kanyang trabaho bilang isang driver. Ito nyo, anong magandang idinulot nun? Nagkaroon ka ng onting attention sa social media, na napansin ka ng mga kabaro mong manyakol sa social media, you know. Okay na ba yun? Sapat na ba yun para masatisfy ka sa buhay? Na wala ka lang magkakakitaan pero at least meron kang likes, gano'n ba? Meron kang likes at meron kang attention na nakuha sa social media. Ang nakakalungkot pa, no? Kinangkita dito sa interview na to, nung nabanggit ng mga interviewer yung tungkol sa nagka-trending na post, parang wala ka palang alam si Cyril Manabat during that time. And kitang-kita mo yung pagkadismaya sa mukha niya nung pinakita sa kanya yung post. Nagganto na yung nangyayari, no? Pinagpipiesta na siya sa social media, na wala siyang kalam-alam, no? Nagkatrabaho lang siya. Nabanggit nga dito sa interview na to na during that time, pupunta lang siya sa taping, no? Nagkatrabaho siya ng maayos. And nakakalungkot pa, alam natin na this is, may cause this is gonna be a trauma to Cyril Manabat in the future.
Kitang-kita mo nga sa mukha ni Kyle Echari dito na mukhang handang-handa na siyang malapak, no? Handang-handa na siyang malapak ng mukha na nakita itong post na to, no? Eh, sino ba naman kasi yung hindi magagalit, no? Na ito pang mga mukhang sigbins ang lakas ng loob na mag-post ng mga ganito sa social media. I mean, hindi ko talaga maintindihan, no? Hindi talaga nagsisink in sa akin kung paano naiisip ng mga taong to na i-post sa social media and sabihin lang, this is a good idea. That's a great post, no? I'm proud of that post. No, para yung mga kamanya kanila ipagkalat nila sa social media, 'di ba? Hindi naman to parang TikTok na kung saan may mga babae sumasayaw ng halos alam mo naman na gusto nila lang ipakita yung osos nila sa video na at least doon kung may mga manyak na comments, maintindihan mo kasi yun naman talaga yung gustong mangyari nung nag-post, no, para mapansin siya dahil dun sa kanyang malaking hinaharap. But dito hindi naman 'di ba? Hindi naman nakilala sa Cyril Manabat as a content creator na gano'n, 'di ba? Nagtatrabaho ng maayos. But yeah, nakakalungkot lang, no, na hindi na tayo magkakaroon ng gantong klaseng post na kung saan may kita nyo dito sobrang wholesome. Isa na itong driver, no? May mga posts na ngayon na nagsusulputan kung saan may mga driver na nakapagpa-picture kay Cyril Manabat na very, very wholesome, no? Nakakatuwang tingnan na, sobrang hindi ako pagmalaking artista si Cyril Manabat. And again, just a wholesome post all in all. And dahil nga dito, nakakalungkot kasi most probably, pwedeng hindi na mangyari to ulit. dahil dito kay Kuya na hindi na paglagyan yung kamanyakan. No? Hindi niya na mapigilan. Gusto niya ipagkalat sa buong mundo na manyak ako. So nabanggit nga rin ni Cyril Manabat sa mga interview na hindi daw niya papalagpasin to. And mukhang ang ating kababayan na ito ay mukhang masampahan ng kaso. But wala pa tayong update tungkol dito. No? We're going to see in the future kung saan pupunta to. And I hope na makuha ni Kuya yung attention na gusto talaga niyang makuha, no? Kasi again, pinost siya to, 'di ba? Gusto niya makakuha ng attention sa ibang tao. Now you have the attention of the social media, no, and the buong Pilipinas, and mukhang makukuha mo ng attention ng mga pulisya. Nice. Mukhang effective yung post mo, boss. Nag-trending ka. But yeah. So lang, i-share yung thoughts ko doon and tiyap about it because again, nakakatawa na sobrang daming Pilipino ang ganito no. I mean, napansin lang siya ngayon kasi nag-trending yung post, but marami na rin talaga mga Pilipino na nag-aantay lang, no, na pumasok sa tamang edad yung mga artista o isang babae para manyakin na nila. Diba? And it's fucking disgusting. Come on, guys. And kung, again, nabanggit ko nga kayo na kung ayun talaga nararamdaman mo, no, na manyak ka talaga, alam mo sa loob mo na manyak ka, isarili mo na lang. Diba? Isarili mo na lang. Hindi ko siya sabi na dapat ganun ang gawin nyo, but hindi ko naman mapipigilan yung mga damdamin nyo. So, isarili mo na lang. Huwag mo ipagsigawan na manyak ka. Huwag mo na sirain yung sarili mo sa harapan ng mga tao, sa harapan ng Pilipinas, sa harapan ng nanay mo, ng asawa mo, at ng anak mo. Diba? But yeah, just wanna about it. So, yun lang.